ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga katagang mahirap bigkasin sa harap ng mga minamahal natin. May mga bagay din na hindi na kailangan pang sabihin dahil sapat nang idaan ito sa lambing. Ikaw kabarangay, anong damdamin ang sahagod mo na lamang ipinaparating? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyo at sa mga libo-libo ninyong tagapakinig sa radyo. Ganon din po sa mga nag-aabang sa live ninyo sa Facebook sa Barangay LS. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Lani, 34 years old at tubong Los Baños, Laguna. May asawa at 2 anak na rin. 9 years old na yung panganay kong lalaki at 7 years old naman yung bunso kong babae. Ang experience ko pong ibabahagi sa inyo ay nagsimula nang magretiro sa trabaho yung biyanang kong babae. Lumaki ako sa poder ng lolo at lola ko sa mother side dahil maaga akong naulila sa mga magulang. Yun siguro ang naging dahilan kaya noong magkaasawa ko ay naging malapit ako sa biyanang kong si Nanay Karing. 61 anyos na siya at dating teacher sa elementarya dito sa amin sa Laguna. Simula nung mabalo siya 6 years ago ay pag-aalaga na lamang ng mga halaman ang kinakahiligan niya. Kaya noong mag-pandemic ay yun na rin ang naging libangan niya, Papa Dudut. Lalo at nauso noon yung bansag na plantito at plantita sa mga mahilig maghalaman. Ilang buwan din kaming hindi nakabisita sa kanya dahil sa lockdown. Kaya nung hindi na ganong mahigpit sa COVID-19 protocols ay dinalasan na namin ang pagdalaw sa kanya. Minsan ay para na rin ihatid sa kanya yung mga padala ng asawa ko na nasa Saudi. Madalas din kaming magkita doon ni Ate Belen na panganay na kapatid ng asawa ko. Sa isang purok lang kasi kami nakatira at walking distance lamang ang mga bahay namin sa biyanan ko. Noong tumigil sa pagtuturo si Nanay Karing ay palagi na siyang sinusundo ni Ate Belen para magbantay sa 2 anak nito sa bago nitong kinakasama. May pwesto kasi sila na tindahan ng karne sa palengke kaya walang naiiwan sa 2 bata noong panahong yon, Papa Dudut. Good morning, Nay! Good morning din. Mukhang busy po kayo dyan sa mga halaman nyo Oo, alam mo namang ito na lang yung libangan ko. Eto nga't kailangan ko pang umupo dito sa bangkito habang nag-aasikaso ng halaman. Para naman hindi masyadong sumakit tong likod ko. Naku, tama na muna po yan, Nay. Tara na po sa kubo para makita nyo tong mga dala ko. Sige, sandali lang. Tatayo lang ako para doon na tayo mag-usap. Sige po. Ay. Ang aga mo yata bumisita. Lapad pa ng ngiti mo. Ano bang meron? Kasi po excited na akong ibigay itong mga padala ni Jero na sabon sa inyo. Tsaka may sorpresa din kasi ko sa inyo, Nay. Kaya dali na po, upo na kayo dito sa tabi ko. Eto na, uupo na. Ay, hirap na talagang umupo pag nagkakaedad na. Ano bang sorpresa yon? Nanalo ka ba sa wedding? Nay naman, hindi naman po ako tumataya sa wedding Ay, sandali lang po at kukunin ko yung sorpresa ko. Dito ko lang po lalabas lang ako saglit. Ay, yung batang yun talaga. May pasorpresa pa sa akin wala namang okasyon. Teka, ano ba tong laman ng mga plastic na dala niya? Tingnan ko nga. Naku, puro sabon nga lang pala yung laman nito. Nay,
na po yung sinasabi kong sorpresa ko sa inyo. Wow! Ang cute naman ng tuta na yan. Buti hindi nakawala. Itinali ko po kasi muna dun sa puno ng makopa sa labas. Wala namang ganong dumadaan kaya tahimik siya dun. Yan ba yung sorpresa mo sa akin? Opo. Nagustuhan niyo ba, Nay? Oo naman. Alam mo namang mahilig talaga ako mag-alaga ng aso, di ba? Lalo na kung ganito kaganda. Anong lahi ba to? Labrador Retriever po yan, Nay. Tsaka babae po yan kaya hindi yan magiging pag-ala-gala. Naku, mabuti naman para bagay sa kanya yung pangalang Bamba. Kasi cute siya. Nay, tumuloy na ako. Tinulak ko na lang yung gate, di naman nakalak. Narito lang naman kasi kami sa kubo kaya hindi na nilak ni Lani. Dito ka maupo sa bangko para makita mo tong regalo niya sa aking aso. Di na, Nay, nagmamadali ako. Naghihintay na yung asawa ko sa pwesto namin sa palengke. Mesadya lang ako sa'yo kaya nandito ako. Ay naku, wag mo nang sabihin. Alam ko na yan. Pagbabantayin mo na naman ako ng mga anak mo. O anong masama ron, Nay? Mga apo mo naman yun. Pero ate, matanda na si Nanay para pag-alagain mo pa ng mga bata. Hinihingi ko ba yung opinion mo? Tsaka ano namang problema mo dun nanay ko yung kausap ko. Ikaw, sampid ka lang sa pamilya kaya wag kang makialam. Hindi naman sa nakikialam ako, ate. Pero senior na si Nanay kaya di na siya dapat nasistress sa mga ganyang bagay. Ano ba pakialam mo, ha? Baka gusto mo lamutakin ko yung uso mo para di ka na makasabat. Huwag na nga kayo magtalo. Sige na, Belen. Mauna ka na sa inyo at susunod na lang ako. Ayusin ko muna yung mga halaman ko. Salamat naman nang makalayas na rito. Naalibad para na ako sa isang sip-sip dyan Pero siguraduhin mo na yung nasusunod ka agad Naiinip na doon sa palengke yung asawa ko kaya bilisan nyo na. Oo, sige na. Pero Nay, ayos lang po ba kayo? Oo, Lani, ayos lang ako. Kaya umuwi ka na rin. Isasama ko na lang tong si Bamba sa bahay ni Belen para may libangan din ako ron. Madalas kaming magtalo ni Ate Belen, Papa Dudut. Girlfriend pa lamang kasi ako ng kapatid niya ay mainit na ang dugo niya sa akin. Lalo na noong nakapag-abroad si Jeron. Parang naiinis siya sa amin dahil nakakaangat ng kaunti ang buhay namin sa kanila, Papa Dudut. Tingin kasi ni Ate Belen sa amin ang asawa ko ay malaking kakompetensya sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko nga noon ay kaya gusto niyang nandun lagi sa bahay nila si Nanay Karing ay para hindi ko ito laging mapuntahan. Ayaw ni Ate Belen na maging malapit kami ng nanay niya sa isa't isa. Pakiramdam ko dahil yon sa ego niya. Iniisip niya siguro noon na mas mahal ako ni Nanay Karing kesa sa kanya. Hindi ko naman po masisisi yung matanda kong parang ilag at takot kay Ate Belen. Iba rin kasi yung ugali niya. Masyado siyang matalim kung magsalita na parang hindi man lang kinikilabutan kapag sumasagot ng hindi maganda sa magulang niya. Hindi man lang siya nag-iisip na sa halip na siya ang mag-alaga kay Nanay Karing ay ito pa ang inuobligan niyang mag-alaga sa mga anak niya. Siya pa ang galit kapag hindi na pagbibigyan. Kaya tuloy hindi niya napansin na mga kakaibang ikinikilos ng biyenan ko. Nagumpisa yon sa mga napapansin ko kay Nanay Karing nang minsan itong sunduin muli ni Ate Belen, Papa Dudut. Ibaba nyo na muna po si Bamba para makita nyo tong mga dala ko. Hindi na po tuta yan para karagahin nyo pa. Naku, kayo rin po yung mahihirapan. O siya, ito ibababa ko na. O baba ka muna, Bamba, ha? Nakakatuwa naman kasi si Bamba. Abay parang bata akong maglambing. Para tuloy ako nagkaanak uli. Buti naman po nagkakasundo kayo niyang alaga nyo. Ay, sinabi mo pa. Siya na nga lang yung nagpapasaya sa akin dito. Siya na rin taga-abot ng tsinelas ko kapag umaalis ako para kumuha ng pensyon. Naku, mukhang nandyan na naman si Ate Belen.
Siya lang naman yung mahilig magbukas ng gate nang walang sabi-sabi. Nandito ka na naman pala, Lani. Kaya pala di na naman nakalak yung gate eh. Ikaw naman, Belen. Maliwanag pa naman kaya ayos lang na hindi mo na isara yun. Tsaka ayaw mo na nakapasok ka kaagad. Oo, nanay. Yang manugang nyo naman palagi yung magaling sa inyo eh. Para yun lang sinabi ko, nakadepensa agad kayo dyan. Ikaw naman kasi ate, aga-aga ang init ng ulo mo. Ano na naman ba ang kailangan mo kay nanay? Sa'yo na ba dapat unang ipaalam ngayon kung anong kailangan ko sa nanay ko? Hindi yata ako nasabihan na kailangan ko pa palang magpaalam sa'yo bago ko masundo si nanay. Naku, Belen. Kung pagbabantayin mo na naman ako sa makukulit mong anak, kaya ayoko na. Pagkatapos nyo magpakasarap ng lalaki mo, ako yung pahihirapan nyo mag-alaga sa mga anak nyo. Kung makapagsalita naman kayo, Nay, parang di nyo mga apo yung inaalagaan nyo ah. Ayoko na nga! Ayoko! Lani, sabihin mo nga sa kanya na ayoko. Ang OA nyo naman, Nay. Pinakikiusapan ko lang kayong bantayan saglit yung mga anak ko. Naninigaw na kayo agad. Hindi OA si nanay ate. Kinukulit mo lang kasi kahit na ayaw sumama sa'yo. Tumahimik ka nga dyan, Lani. Sabat ka ng sabat. Isa pa tong asong to. Dapat dito sinisipa eh. Ay! Ate naman! Kailangan mo pa bang sipain yung aso? Nakakainis eh. Tinatahulan ako. Tsaka ano bang pakialam mo kung sipain ko yan? Naiinggit ka siguro, no? Gusto mo sipain din kita? Napakabarong bata mo talaga! Pati aso ko pinagdiskitahan mo pa! Kung makareact naman kayo. Aso lang yan. Hindi yan basta aso lang, te. Alaga yan ni nanay. Yan lang kasama niya dito sa bahay. Wala akong pakialam. Ay, makaalis na nga lang. Pero bago ko makalimutan, akin na lang itong mga sabon at pabango dito sa lamesa ha. Para naman di masayang yung pagpunta ko rito. Huwag mo ng kurso na dahin yan, ate. Bigay yan ni Jeron kay nanay. Tsaka meron ka rin naman yan ah. Ano namang masama kung kinuha ko tong iba? Pinaghirapan naman to ng kapatid ko kaya tumahimik ka na dyan. Sino ba yung lumabas ng gate? Ang ingay ah! Si Ate Belen po yung lumabas. Di ba nga po kagagaling niya lang dito? Teka, ba't parang nanginginig kayo, Nay? Nagulat po ako at nagtaka sa naging reaksyon noon ni Nanay Karing kay Ate Belen Papadudut. Alam kong hindi sila magkasundo at talagang masungit sa kanya yung hipag ko pero ni minsan ay hindi ko pa ito nakitang nagkaganon. Nagtaka ko dahil yon ang unang pagkakataon na nakita ko siyang umarte na para bang batang nagmamaktol at ayaw sumunod sa magulang. Natakot din ako dahil parang sandali siyang nawala sa sarili niya, Papadudut. Parang naging blanko rin noon ang mga mata niya. Napansin ko rin noon na medyo nanginginig siya habang nakatingin sa gate. Yun bang parang natatakot siya noon na baka bumalik kung sino man yung nakita niyang lumabas doon. Nawala lang ang pangangatog niya noong lumapit na sa kanya si Bamba. Para itong isang bata na pilit na kino-comfort si Nanay Karing. Binilaan po siya nito sa mukha at saka ikiniskis yung katawan nito sa kanya na parang batang naglalambing. Siguro'y nararamdaman din ng aso kung ano ang nararamdaman ni Nanay Karing noon. Parang alam din ni Bamba na may kakaibang nangyayari noon sa matanda. Nakita ko yung unti-unting pagkalma ng biyanang ko at pagbalik nito sa normal dahil sa ginawa ni Bamba. Naging kalmado uli ito at bumalik sa normal habang hinahaplos yung aso. Dahil sa mga nakita kong yon ay nagduda ako kay Ate Belen. Pumasok sa isipan ko na baka may ginagawa siyang hindi maganda kay Nanay Karing kapag walang ibang nakakakita sa kanya ng mga panahong yon. Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nagduda ako noon na baka hindi maayos ang pagtrato ni Ate Belen kay Nanay Karing tuwing nasa bahay niya ito at nagbabantay sa mga anak niya. Yun ang unang pumasok sa isipan ko dahil sa nakita kong reaksyon ni Nanay Karing sa nangyari ng umagang yon. Matindi kasi ang pagtangging ginawa nito na para bang may kinakatakutan nito sa muling pagsama sa panganay niyang anak.
Pero sa tuwing tinatanong ko naman si Nanay Karing kung kumusta ang pagtrato ni Ate Belen sa kanya, lalo na kapag nagbabantay siya sa mga anak nito ay wala naman siyang sinasabi. Kaya naisip ko na lamang na siguro ay nagwo-worry lang siya na baka magsumbong ako sa asawa ko. Kaya pinagtatakpan niya ang panganay niyang anak. Ayaw niya lang siguro na mag-alala pa ang bunso niya at magalit pa sa kapatid nito. Pero mula noon ay mas dinalasan ko na lamang ang pagdalaw sa kanya. Lalo na sa umaga dahil yun ang oras na madalas siyang sunduin ni Ate Belen Papadudot. Pero isang tanghali po noon ay nalaman ko na nasa bahay na naman ni Ate Belen ang biyanang ko. Dahil nga duda ako sa hipag ko ay pumunta ako sa bahay nito para kumustahin si Nanay Karing. Pero hindi ako makapaniwala sa naabutan ko doon. Parang bigla na lamang kumulo ang dugo ko sa mga nakita ko sa bakuran mismo ni Ate Belen Papadudot. Ate! Bakit mo naman pinagagalitan si nanay? Dito pa talaga sa labas? Paano di ako magagalit? Nagtatanga-tangahan niyang si nanay. Naturingang teacher dati tapos ganyan? Iwanan ba naman yung anak ko dito sa may poso na puro sabon yung mata? Kung nadulas pa yung anak ko rito. Ayun o, namula tuloy yung mata ng bata. Buisit. Pasensya na. Hindi ko naman sinasadya eh. Tsaka saglit lang ako dun sa loob kasi kinuha ko yung stroller. Aanhin mo naman kasi yung stroller, Nay. Pinaliliguan mo lang yung bata. Galit ba kayo sa akin? Tapos sa anak ko kayo gumagante? Lani, mayakap nga ako, Lani. Tama na nga, ate! Kung makasigaw ka naman. Nakayakap na nga sa akin si nanay kasi natatakot na siya sa'yo, oh. Di ka pa rin tumitigil? Kasalanan mo naman yan eh. Matanda na nga kasi siya. Pinipilit mo pang gawing yaya ng mga anak mo. Pag-aalaga lang naman sa mga anak ko yung hinihingi kong tulong sa kanya. Buti nga, di na ako humihingi ng pera galing sa pensyon niya kasi alam ko na sa mga anak mo na napupunta. Anong pinagsasasabi mo dyan na sa mga anak ko na pupunta yung pensyon ni nanay? May matinong trabaho si Jeron. Hindi namin kailangang umasa sa pensyon ni nanay. Yun na nga eh. Nasa abroad naman yung asawa mo pero kayo pa tong laging binibigyan ni nanay. Palibhasa, paborito niya yung mga apo niya sa'yo kaysa sa mga anak ko. Wala akong kinukuha ni isang kusing kay nanay para sa mga anak ko. Lahat ng meron sila, galing yun sa pinaghirapan ng tatay nila at hindi sa pensyon ni Nanay Karing. Huwag kang ang plastic. Alam kong nabilog mo na yung ulo ng buwisit na matandang yan. Huwag mo nga pagsalitaan ng ganyan si nanay. Sumusobra ka na ha? Uwi na tayo, Lani. Opo, Nay. Uwi na tayo kasama si Bamba. Ay, kita mo na yung ginawa mo? Nanginginig na si nanay sa takot. Nanginginig sa takot? Nako, tigilan niyo nga ako sa arte niyong dalawa. May yakap pa kayong nalalaman. Para ano? Para palabasin sa mga kapitbahay na masama ako? Galing niyo umarte. Hindi ko alam kung anong klase kang tao. Mas mabuti pa nga yung aso inaalagaan si nanay eh. Samantalang ikaw na sarili niyang anak, arte lang para sa'yo yung nangyayari sa kanya. Napakawalang kwenta mong anak. Isa pang salita mo lang, makakatikim ka na talaga sa akin. Isa pa yung aso na yan. Kung di yan tatahimik, kayo, pareho kayo, sisipain ko kayo. Hindi ako sanay na lumalaban sa nakatatanda, ate ha. Pero subukan mo lang kantiin si nanay sa harap ko. Kakalimutan ko na anak ka niya. Huwag ka na makipag-away. Uwi na lang tayo. Ayoko na rito. Mas mabuti pa nga umuwi na kayo. Baka lalo lang ako mabwisit sa inyo. Lalo na sa'yo, Lani. Namumuro ka na sa akin. Uwi na kasi tayo. Opo, Nay. Halika na po. Iuwi ko na kayo. Naiiyak kong inihatid ang biyanang ko sa bahay niya, Papa Dudut. Awang-awa kasi ako sa kanya ng mga oras na yon. Nagwo-worry rin ako sa kalagayan niya noon kaya gusto ko sana na sa bahay na lamang muna namin siya tumuloy para mabantayan ko siya, pero tinanggihan niya yon. Kaya naman nagpasya na lamang ako noon na samahan muna siya ng ilang oras. Gusto ko kasi na masiguradong maayos na siya bago ko iwanan.
Pero mukha naman pong kalmado na siya ng mga oras na yon. Normal na kasi siyang kausap na para bang baliwala na sa kanya ang ginawa sa kanya ni Ate Belen. Masaya niyang hinaplos si Bamba na para bang isang inang sabik sa lambing ng kanyang anak. Hindi ko tuloy noon maiwasan na maisip yung ginawa ni Ate Belen. Hindi ko talaga akalain na ganun pala ang trato niya kay Nanay Karing kapag nagkakamali ito. Kinilabutan ako sa mga salitang lumabas sa bibig niya ng sandaling yon. Para kasing hindi niya kaano-ano si Nanay kung duruin at sigaw-sigawan niya. Hindi naman naging masamang ina si Nanay Karing noon. Kahit na nagtatrabaho siya ay hindi naman niya pinabayaan ang mga anak niya. Alam ko kung anong naging buhay nila noon dahil magkalapit lang yung mga bahay namin o mga bata pa lamang kami. Kaya hindi ko maiwasang magtaka kung saan nanggagaling yung masamang ugaling yon ng hipag ko. Para kasing sa amin niya gustong ibunton ang mga kabiguan niya sa buhay. Hindi niya tuloy makita kung gaano siya kaswerte na kahit papaano ay may natitirhan pa siya. At meron din siyang pamilya na napupuntahan tulad ng kanyang magulang Papa Dudut. Nay, nandyan po ba kayo? Bukas po tong gate nyo. Tutuloy na po ako, ha? Oh, Nay! Asan ba Ano pong yun? ginagawa nyo? Hinahanap ko yung bangkito ko. Hindi ko makita. Gagamitin ko sana sa garden eh. Nay, ayun po, oh, sa may pasimano ng bintana sa harap nyo. Ha? Kanina pa ako ikot ng ikot kakahanap dito eh. Nandyan lang pala. Sino kasi naglagay nito dito? Malamang po na ilagay nyo po yan dyan. Nakalimutan nyo lang. Hindi ko nakalimutan. Hindi ko lang nakita kasi malabo na mga mata ko. Eh ano nga palang sadya mo? Binilan po kasi kita ng vitamins tsaka groceries, Nay. Meron din po akong biniling gatas dito tsaka oatmeal para sa inyo. Sabi kasi ni Jeron, ibili ko na kayo ng groceries para di na kayo mapagod pumunta sa bayan. Naku, salamat! Ang dami naman itong pinamili mo. Sakto lang po yan para sa 1 linggo niyong budget, Nay. Ay, siya nga po pala. May binili rin ako para kay Bamba. Ay, meron pa para sa aso ko. Ang bait mo talaga. Sana nga pala nagtatrabaho yung asawa mo? Parang matagal ko na yun hindi nakikitang pumupunta rito ah. Si Nanay naman. Paano po kayo madadalaw dito ni Jeron? 3 taon na po siyang nasa Saudi. Ganun ba? Ang tagal na palang nasa abroad ng bunso ko. Matagal na nga po siya sa abroad pero nakalimutan niyo po. Hindi ko nakalimutan. Kayo yung makakalimutin. Kasi hindi kayo nagpaalam na mag-a-abroad si Jeron. Sorry po, Nay. Sige na, hindi niyo na po nakalimutan. Ay, siya nga pala. Ipapakita ko sa iyo yung aso. Ando lang yun sa kubo kanina eh, natutulog. Naku, matutuwa ka dun sa aso kong yun. Napakatalino na at napakalambing pa. Marunong utusan yon. Ha? Si Bamba po ba? Paano mo nalaman ang pangalan ng aso ko? Kasi po, Nay, ako po nagbigay nun sa'yo. Hindi niyo na po ba naaalala? Hindi ah. Regalo sa akin ng Tatay Jerry mo si Bamba nung naliligaw pa lang siya sa akin. Talaga po, Nay? Binigyan din po kayo ni Tatay Jerry ng aso nun? Aba, oo naman. Ang sweet ng Tatay Jerry mo eh. Uy, si Nanay. Kinikilig pag naaalala si Tatay. Naku, syempre. Asawa ko yun eh. Kahit matagal na siyang wala, hindi naman masama na maalala ko siya kasi mabuti siyang asawa nung nabubuhay pa. Ikaw din. Dapat ganun ka kay Jeron. Huwag mo siyang kalilimutan kahit nasa malayo siya. Oo naman po, Nay. Napakabait din po kaya ng anak nyo. Manang-mana po kay Tatay Jerry. Siyempre anak ko yun eh. Siya nga pala, alam mo
bang gusto kunin ng bruha na laging pumupunta rito si Bamba ko? Bakit niya raw po kukunin si Bamba? Ewan ko. Galit siya kay Bamba ko. Grabe naman po yun. Sino po ba yung bruha na yun, Nay? Sino pa? Eh di yung masungit na babae na nangaaway lagi sa akin. Matapos ang pag-uusap namin yon ng biyenang ko ay hindi na ako napalagay, Papa Dudut. Kakaiba po kasi siya ng umagang yon. Minsan matino siya tapos ay biglang magiging pabago-bago ang mood niya. Nagiging iritable na siya na para bang isang bata at napapadalas na rin ang pagiging makakalimutin. Kaya naisip ko nang patingnan siya sa doktor, Papa Dudut. Nung una ay ayaw pa niya pero dahil sa pangungulit ko ay napapayag ko rin siya. Pina-general check-up ko na siya sa public hospital dito sa Laguna. Base nga po sa resulta ng iba't ibang lab test at MRI na ginawa sa kanya ay nakumpirma ng doktor na may early signs ng demensya si Nanay Karing. Wala daw lunas sa sakit na yon. Pero pwedeng malabanan ang mga sintomas at mapabagal ang paglala. Hindi ako makapaniwala noon dahil sa pagkakaalam ko ay nasa 65 pataas ang edad ng mga tinatamaan ng ganong sakit. Pati na rin yung mga may sakit na diabetes at high blood. Pero wala namang ganong sakit si nanay at medyo mahina na nga lang yung baga niya pero normal pa ang BP niya. Sabi rin ng doktor ay maaaring nagkaroon ng silent stroke si Nanay Karing noon. Yun daw ang biglaan at sandaling pagtigil ng supply ng dugo sa kanyang utak. At kahit daw hindi high blood ay maaaring tamaan ng silent stroke, Papa Dudut, kapag masyado nag-iisip at nai-stress. Hindi raw madaling makita ang sintomas nito dahil hindi raw ito nararamdaman o napapansin ng mga pasyente sakaling umatake ito. Pero apektado nito ang utak at ang memorya tulad ng nangyari kay Nanay Karing, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil sa pag-aalala ko ay pinilit ko si Nanay Karing na sa amin na muna tumira para naman maalagaan at mabantayan ko siya. Pero hindi siya pumayag kaya napilitan ako na kami na lamang ng mga anak ko ang tumira pansamantala sa bahay niya. Ipinaliwanag ko sa mga anak ko na kailangan naming makumbinsi ang lola nila na sumama sa amin. Mariing pa ring itinanggi ni Nanay Karing ang sakit niya dahil hindi naman daw niya ito nararamdaman. Malakas pa naman daw siya kahit matanda na. Isa pa ay hindi naman madalas ang sumpong niya. Siguro ay dahil na rin kay Bamba. Aliw na aliw kasi si Nanay Karing sa alaga niya at ang sabi naman kasi ng doktor, may iwasan ang mga sumpong ni Nanay Karing kapag lagi itong masaya at nakakaiwas sa stress. Kaya naman lagi kong kinakausap noon si Nanay Karing. Tinatanong ko siya lagi tungkol sa mga masasayan niyang alaala para hindi mawala ang mabilis ang kanyang memorya. Nakikipaglaro din kami ng mga anak ko sa kanilang dalawa ni Bamba. Sinisigurado ko rin na nasa maayos na oras ang pag-inom niya ng mga gamot na reseta ng doktor sa kanya. Madalas ko ring ipakausap sa kanya sa video call ang asawa ko para hindi niya rin po ito makalimutan. Alam na rin kasi ni Jeron ang kalagayan ng nanay niya kaya madalas din itong tumatawag at nangungumusta. Unti-unti na sana akong napapanatag noon dahil hindi na siya sinusumpong. Pero hindi pala yon magtatagal dahil sa ginawa ni Ate Belen, Papa Dudut. Sino ba yung sigaw ng sigaw sa labas? Buksan mo tong gate kundi babatuhin mo pa Sunod, dyan. kinakalapag na yung gate natin eh. Opo, sandali lang. Lalabas na po ako. Mabuti naman at lumabas ka na. Buksan mo na tong gate.
Eto na, bubuksan na. Gabing-gabi na kasi nabubulahaw ka pa. Tulog na yung mga anak ko magigising pa dahil sa'yo. O ayan, bukas na, pumasok ka na. Ay, talagang papasok na ako. Pero sisipain ko lang muna tong buwisit na asong to. Ay, ingay mo, Tama na buwisit ate, ka. ano ba? Nagpunta ka na naman ba dito para manggulo? Pati aso pinagdidiskitahan mo pa. Ayan, tumakbo na tuloy palabas ng gate si Bamba. Si Bamba? Lumabas ng gate yung aso ko? Huwag na po kayong mag-alala, Nay. Babalik din po yun. Huwag na po kayong lumabas dyan sa bahay kasi umaambon na. Ako na pong bahala kay Bamba. Hindi! Lalabas ako dyan! Hintayin lang ako na nagpaiyak kay Bamba ko! Ay, ayan, nag-alala pa tuloy si Nanay dun sa aso. Wala akong pakialam sa asong yon. Sana nga masagasaan yun eh. Marami namang aso dyan na pwedeng ipalit. Hindi lang basta aso si Bamba na pwedeng palitan, ate. Bakit? Ginto ba balahibo nun? Ano ba kasing problema mo, ha? Hindi ka ba titigil sa panggugulo mo? Ano problema ko? Ikaw! Ikaw yung problema ko at hindi kita titigilan hanggat di ka tumitigil sa kakasipsip mo sa nanay ko para makuha mo lahat ng gusto mo. Anong ibig mong sabihing makuha lahat ng gusto ko? Wala akong gusto kundi masiguro na maayos yung kalagayan ni Nanay dito. Hindi pagsisipsip yon kundi pagmamalasakit. Malasakit? Huwag mo nga akong pinaglololo kung intrimidida ka. Tigilan mo na yung pagpapanggap mo na kunwari anghel ka kasi alam ko naman yung motibo mo. Wala akong ibang motibo sa ginagawa ko. Anong wala? Eh dito ka na nga tumira para masigurado mo na sa inyo ni Jeron mapupunta lahat ng naipundar ng mga magulang namin. Ang galing mo rin ano. Kayo na nga yung nagpapakasasa sa pensyon ni nanay, pati tong bahay at lupa gusto mo pang makuha. Hindi totoo yan. Lani, asa na si Bamba? Andyan lang po yun, Nay. Ako na po magpapasok sa kanya mamaya. Narito ka pala. Ikaw siguro yung umaway kay Bamba. Ha? Aray! Bakit mo ko kinurot na matanda ka? Salbahe ka! Bakit ka ba nanunulak, ha? Sumusobra ka na, ha? Walang iya kang babae ka? Ang lakas na loob mo sampalin ako? Gusto mo masaktan? Ha? Sige, halika't kakalbuhin ko yung buhok mo, buwisit ka! Aray! Ano ba? Ano bitiwan? Kulang pa to sa impact ng tulad mo! Tumigil na kayo dalawa! At nauwi na nga sa sabunutan ng pagtatalo namin yon ni Ate Belen Papadudut. Hindi tuloy namin namalayan na nakaalis na si Nanay Karing. Sinundan kasi nito sa kalsada si Bamba at halos mabingi ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko dahil sa sobrang pag-aalala ng mga oras na yon. Hindi pa naman pwedeng i-report na missing person si Nanay Karing dahil wala pang 24 oras itong nawawala ng panahon na yon. Kaya naman napagpasyahan ko na ako na lamang muna ang maghanap kay Nanay at hindi ko talaga naiwasang hindi matakot dahil nga alam ko na sinusumpong na naman siya, si Nanay Karing, ng sakit niya. Nag-alala ako na baka kung mapano siya sa daanan lalo na't lumakas pa noon ng ulan. Hindi kakayanin ng konsensya ko kung may mangyayaring hindi maganda sa biyanan ko ng mga sandaling yon. Hindi ko rin noon alam kung paano ipapaliwanag sa asawa ko ang mga nangyari. Umarkila ako noon ng tricycle para magbaka sakaling makita pa namin siya sa daanan. Kasama ko noon ang panganay na anak ko, Papa Dudut, sa paghahanap kay Nanay Karing. Panay po ang dasal namin na sana ay tama yung direksyon na tinutumbok namin. Mabuti na lamang at nakita rin namin si Nanay nang matanglawan siya ng ilaw mula sa tricycle na sinasakyan namin ng oras na yon. At halos madurog ang puso ko nang makita namin siya. Basang-basa kasi siya at nangangatog pa habang nakaupo sa may damuhan. Humihikbi siya at paulit-ulit na tinatawag si Bamba. Hindi ko na rin papadudot na pigilan noon ang sarili ko. Mahigpit ko siyang niyakap habang umiiyak at agad na inuwi para mabihisan, Papa Dudut. Lani,
dito sa loob. Bukas naman yung gate. Binuksan ko talaga yon. Baka kasi umuwi si Bamba hindi makapasok kapag sarado yung gate. Wala akong pakialam sa asong yon. Ang gusto kong malaman kung nakita niyo si nanay. Oo, Mabuti naman. O nasa na siya? andun sa kwarto, binabantayan ng mga bata. Nilalagnat kasi pero pinainom ko na ng gamot. Ano ba kasi nangyari doon kay nanay ha? Ba't parang bigla yatang nagkatoyo kagabi? Tinatanong mo pa? Paano di magkakaganon si nanay sinipa mo si Bamba? Para yun lang? Naglayas na agad siya? Daig pa niya yung abnormal Hindi na nga normal si nanay, ate. Kasi may sakit na siya. May sakit si nanay? Boba ka pala Ba't ngayon mo lang sinabi? Dahil kailan ko lang din nalaman yung tungkol doon. Pina-check up ko siya. Ano raw bang sakit ni nanay? May demensya na siya. Ganun daw yung mga unang sintomas ng sakit na yon. Nagiging parang bata at saka makakalimutin. At pag tumagal pa, baka tuluyan na siyang di makaalala. Paano magkakaroon ng demensya si nanay? 61 pa lang siya. Di ba yung mga matandang-matanda na yung mga nagkakademensya? Yun din ang akala ko. Alam mo, kasalanan mo lahat to Alam mo na palang may sakit yung nanay ko, di mo pa agad sinabi sa akin. Ang bilis mo namang makahanap ng masisisi. Bakit, ate ha? Kung sinabi ko ba sa'yo, may magagawa ka ba? Ganun. Kung wala akong magagawa kasi wala akong pera di tulad mo, wala na akong karapatan na malaman yung sakit niya? Baka nakakalimutan mo na anak din ako ng nanay ko. Anak ka nga, pero ni minsan tinuring mo ba siyang magulang? Ni hindi mo nga man lang napansin kung may nararamdaman na siya Kung may nagbabago ba sa mga kilos at ugali niya. Yung pakinabang niya lang kasi yung mahalaga sa'yo Alam nga namang maging mahalaga ka sa akin. Tsaka, anong gusto mong gawin ko? Di naman ako doktor para malaman kung may sakit siya. Di rin ako manghuhula para mahulaan kung may nararamdaman siya sa katawan niya. Di mo naman kailangan maging doktor para mapansin kakaiba na yung mga kinikilos niya. Puso, ate! Kailangan mo lang ng puso marunong umintindi sa magulang. Kaso, wala ka nun Yun na nga lang sana magagawa mo para sa kanya pero di mo pa kaya. Di ikaw na. Ikaw na yung bida. Total, pabida ka naman talaga. Ako na naman yung may kasalanan. Ikaw naman talaga yung punot dulo kung bakit sinumpong si nanay kagabi Hindi ko naman kasi maintindihan kung bakit naging ganyan ka. Parang hindi mo kaya magbigay ng kahit konting respeto sa kapwa, lalo na sa sarili mong ina. Hindi mo pala ako maintindihan? Di wag mo na ako intindihin. Pero pasalamat ka. Walang nangyari sa nanay ko kagabi. Kasi kung nagkataon, ikaw yung sisisihin ko. Bago ka manisi ng iba, sisihin mo muna yung sarili mo. Yung simpleng lagnat ni Nanay Karing ng gabing yon ay lumala at nauwi sa pneumonia. Hindi ko po alam noon kung ano ang gagawin ko dahil parang ang bilis ng paglala ng sakit niya. Naiiyak ako tuwing binabantayan ko siya sa ospital pero hindi na niya ako makilala minsan. Naisip ko na baka makatulong sa kalagayan niya noon kung mahahanap ko si Bamba. Kaya nagpaskil ako ng mga picture nito at numero ng cellphone ko sa mga lugar na maaaring nadaanan ng aso. Hanggang sa may tumawag sa akin at ibinalik si Bamba. Napulot daw nito ang aso sa gilid ng highway na takot sa mga sasakyan. Isa na uli nito si Bamba dahil hindi rin naman daw ito kumakain at ilang araw nang nananamlay. Pero nang mauwi ko si Bamba ay halos hindi pa rin po ito kumakain. Lagi itong matamlay at nakatanaw sa labas ng gate na para bang may hinihintay. Naisip ko na videohan ito para ipakita kay nanay. Nakita ko naman kaagad noon ang pagbalik ng sigla ng biyanang ko nung makita sa video si Bamba. Binidyohan ko rin si Nanay Karing para ipakita yon kay Bamba. Tuwang-tuwa rin po ito na kinakahulan yung video na parabang nakikipag-usap lamang kay Nanay Karing. Akala ko ay magiging okay na ang lahat dahil kahit papaano ay masaya na sila pareho. Pero nagkakomplikasyon sa baga si Nanay Karing dahil sa pneumonia kaya binawian na rin siya ng buhay sa ospital. Hindi ko inaasahan ang magiging reaksyon ni Bamba nang iuwi na yung bangkay ng biyanang ko. Wala kasi sa unang araw ng lamay ni Nanay Karing hanggang sa araw ng libing ay hindi ito humiwalay sa kabaong.
Nang matakpan na yung puntod ni Nanay Garing ay lalo akong napaiyak dahil kay Bamba. Para rin kasi itong tao na naglulupasay sa ibabaw ng puntod habang parang umiiyak na kinakaskas yung mismong pinaglibingan sa biyanan ko. Hindi ako makapaniwalang may hayop din pala na sobra kung magmahal sa amo nito. Sa ngayon, Papa Dudut ay wala na rin si Bamba. Sumunod din po ito sa biyanan ko ilang linggo lang matapos ang libing ni Nanay Garing. Pero hindi po mawawala sa amin ang alaala nila ni Nanay. Sila po yung mga patunay na ang pag-ibig ay para sa lahat. Nakauwi na sa Pilipinas at nakabalik na muli sa Saudi yung asawa ko nang hindi kinikibo si Ate Belen. Pero alam kong mapapatawad din ni Jeron ang ate niya pagdating ng tamang panahon. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko at sa lahat ng mga kabarangay na palaging nakatutok sa inyong programa. Maraming salamat sa pakikinig ninyo sa pinagdaanan ko at taus-pusong pasasalamat din po sa Barangay Love Stories para sa pagkakataong may bahagi nito ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa naming mga taga-subaybay. Nawa ay manatili kayong number 1 at sana po ay pagpalain kayo palagi ng may kapal. Maraming salamat po Papa Dudut at sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. Ang inyong forever, kapuso at ka-barangay, Lani. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever!